Mga sanggay, pag-usapan po natin ngayon itong viral no, na kanta ngayon na ang title ay Diyos ka sa amin. Ngayon kasi maraming mga Kristiyano ang nagtatalo-talo regarding po dito, ilan ba talaga yung Diyos? Kasi sa kanta sinasabing si Jesus ay ang Ama. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan, and welcome po sa Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mahalagang impormasyon tungkol po sa Biblia at pamumuhay bilang na kay Kristo. At syempre, yung preparation po natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, pag-uusapan po natin, mga sangkay, itong patungkol po no, sa isang kilalang kanta sa mundo ng mga Kristiyano na ang title po ay Diyos ka sa amin. Marami po kasi ngayon ang nagko-komento regarding dyan. Bakit ganun daw? Bakit si Jesus naging biglang ama sa dulo ng kanta? Well, hayaan po natin na ang Biblia ang magsalita, mga sangkay. Saglit lang to, no? Saglit lang to. Dyan lang kayo, alright? Siguro pang part 2 po natin to, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, guys, kung gusto nyo po laging updated ng mga ganitong klaseng content or vlog, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel. Alright? Ngayon din. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, pag-usapan po natin ito. Ito yung song na masyado pong kilala ngayon, mga sangkay, kasi nga po marami ang nagkokomento. Ito po ay ang Diyos ka sa amin. Ayan, yung title. Ngayon, yung part, mga sangkay, ng chorus, ito po, I'm sure alam niyo po ito. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Ito po yung line na to. Panginoong Jesus, purihin ka. So, sa line na to, binanggit po si Jesus, Panginoong Jesus, purihin ka. Then, the next line is, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. So, marami po ang tumataas ang kilay ngayon, mga sangkay, na mga nasa side ng mga Kristiyanong Trinitarian. Kasi nga po, bakit daw si Jesus biglang naging Ama? Well, ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia? Si Jesus ba talaga yung Ama? Pag-uusapan po natin ito. But I'm not here to debate any one of you, okay? Hindi po ako makikipag-debate. I just want to share kung ano po yung faith ko bilang isang Kristiyano at namin. Ngayon, mga sangkay, ang Israel, para po sa inyong kaalaman, since nagdidebate po yung iba ngayon, nagdi-discussion about po doon, ano ba talaga si Jesus ba talaga at ang Ama ay iisa, iilan nga ba yung Diyos? But for me, mga sangkay, no, as a Christ believer, I believe that there is only one God. And His name is Jesus. At dyan lamang po kayo, wag po kayong aalis. Marami po kayong matututunan sa vlog na to. Ang Israel, mga sangkay, naniniwala lamang po na iisa lamang po ang Diyos. Iisa lang po talaga. Kaya nga po, sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, the Bible says, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You see? Bata pa lamang po ang mga Israelita noon. Tinuturuan na po sila na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Kaya nandito po ang scripture na ito. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. At sa totoo lang, mga sangkay, maging po si Jesus, muntikan po siyang batuhin ng mga Israelita noon dahil sa kanyang isiniwalat nung sabihin niya na ako at ang Ama ay iisa. You see, mga sangkay, siya daw at ang Ama ay iisa. Nagalit po itong mga taga-Israel, mga sangkay. Sabi po sa Bible, sa John chapter 10, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw sino man sa aking Ama. Ako at ang Ama ay
iisa. Hindi po sinabi ng Bible na ako at ang Ama ay nagkakaisa. Iisa lamang po. Ako at ang Ama ay iisa. Yun ang isiniwalat ni Jesus. Kaya sa verse 31, sinabi po dito, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo. So itong mga Jewish, babatuhin na sana nila si Jesus. Alam niyo kung bakit? Sabi ng Bible, sa verse 32, kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Anong sagot ng mga Hudyo? Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinantay mo ang inyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Doon nagalit ang Israel, ang mga Jewish. Kasi nga po, bata pa lamang sila, tinuturuan na sila, na mayroon lamang po iisang Diyos. Ngayon, nung sinabi ito ni Jesus, nagalit sila. Hindi dahil sa mga milagro niyang ginagawa, hindi dahil sa mga matitindi niyang sinasabi, kundi dahil nung sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, mga sangkay, kung babalikan po natin, again, ang Israel naniniwala lamang na mayroong iisang Diyos. Kung babalikan po natin, ang Isaiah chapter 9 verse 6, Old Testament, guys, hindi po ito New Testament, pero mamaya may babasahin po tayo. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito yung propesiya na isisilang si Jesus. Alam nyo mga sangkay, hindi na po kailangan dito ng sobrang tindi ng paliwanag. Klaro po kasi ang sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, pakinggan nyo pong mabuti. For unto us a child is born, unto us a son is given. Ito ay prophecy na si Jesus ay isisilang as a Messiah. And the government will be upon his shoulder. And his name, ito ang pangalan daw niya, will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hindi po siya hiwalay, iisa lamang na Diyos. Sinabi po dito, ang pangalan niya ay tatawaging Mighty God at Everlasting Father. In the Old Testament, mga sangkay, ang kanilang sinasabi po talaga ay Ama, no? Bilang pagkilala sa Diyos na tagapaglikha. So, mga sangkay, kung iba si Jesus sa Ama, bakit sinabi dito Everlasting Father, Mighty God? Pwede namang sabihin na maliit siyang Diyos. 'Di ba? Pero sinabi po dito, Mighty God. At mas malala pa nung sinabing Everlasting Father. Ngayon, kinumpirma po yan ng Biblia, mga sangkay. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy. Grabe to, matindi to, mga sangkay. Ito, biblical to, sabi ko nga po sa inyo. Ang Biblia po talaga nagsasabi that there is only one God. Mababasa nyo po yan mamaya. Sobrang daming mga Bible verses na tumutukoy that there is only one God. Kaya nga po yung kantang yon, yung Diyos ka sa amin, walang problema. Para sa aming naniniwala bilang isang Kristiyano na si Jesus ay ang nag-iisang Diyos. Why? Alam niyo mga sangkay, sa totoo lang, nire-reveal mismo ng ating Panginoon sa mga kanta na makalangit na siya ang nag-iisang Diyos at ang pangalan niya ay si Jesus. Ngayon mga sangkay, sabi ng Bible, ito yung confirmation. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. You see? God was manifest in the flesh. Ang Diyos daw po ay nagkatawang tao. Sasabihin ng iba na hindi po pwedeng gawin yan ng Panginoon. Hindi siya ganyan. Ang Diyos ay Espiritu. Oops. Nililimitahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. May mga iba rin magsasabi, si Jesus ay nanalangin. Tinawag pa nga niyang Ama sa kanyang prayer. Ang Diyos na nasa langit. At nung binaptize siya, may nagsalita pa. Nagsalita yung Ama sa kanya. Guys, mga kapatid, kayang gawin ng ating Panginoong Diyos ang lahat para lamang ipakilala ang kanyang sarili. Para lamang paniwalaan at that time na si Jesus ang Messiah. At nung nagpipray siya,
na tinatawag niya ang Ama, gusto lamang po niyang makita ng mga disipulo, ng lahat ng mga tagasunod niya, yung tamang pananalangin at pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Dahil pag sinabi po nilang Ama, ito po ay tumutukoy sa Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Ngayon, mga sangkay, hindi po dapat natin lilimitahan ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo, pwede siyang, kung gugustuhin niya, pwede siyang maging kung anong bagay. 'Di ba? Walang mahirap sa Diyos, 'di ba? For with God, nothing shall be impossible. Sa kanya mga sangkay, wala namang imposible. Anything He can do. 'Di ba? He can do anything. Pwede siyang, kung pwede siyang maging punong kahoy, pwede siyang, 'di ba, sa Old Testament, maraming beses ginawa niya po 'yun. Para lamang i-reveal ang kanyang sarili sa mga bagay na imposible. Pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya yung mga bagay na pinakita niya sa New Testament, nag-pray siya sa Ama, nung binaptize siya ni John the Baptist, may nagsalita sa langit na sinasabing Ama at tinawag siyang anak. Guys, walang imposible sa Diyos. Lahat pwede niyang gawin. Alright? Ngayon, malinaw na sinasabi ng Bible. God was manifest in the flesh. Yan po, malinaw. God was manifest in the flesh. Justified in the spirit, seen of angels. Preach unto the Gentiles. Sa early church, mga sangkay, wala po silang ibang pinaniniwalaan, kundi si Jesus lamang ang nag-iisang Diyos. Ngayon, mga sangkay, ito ang sinasabi ng Biblia. Ito, para mas malinaw. Colossians chapter 2 verse 9. Sabi ng Bible, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Kita nyo mga sangkay? Sa Kanya lahat nananahan ang buong pagka-Diyos. Hindi siya separate, mga sangkay, sa Diyos na naglikha. Siya rin po ang sinasabi ng Bible. Dahil sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. You see, mga sangkay, kinukumpirma po mismo ng Bible kung sino itong si Jesus. At ito pa, sabi sa John chapter 8 verse 24, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. You see? Kung hindi ka maniniwala na ako ay siya, ye shall die in your sins. Hindi niya siya sinabing kami. Ako at siya. Kundi sinabi niyang ako. 'Di ba? Hindi niya sinabing kami ng Diyos. Pero sinabi niya, I am He. Mga kapatid, I'm not here to debate any one of you. I just want you to understand that Jesus is the only one true God. Now, mga sangkay, sa Bible, mababasa po natin kung sino si Jesus. Ayan po. God is a spirit. There is but one God. Sobrang daming verses sa Bible. Ayan. Hakutin nyo na po ito lahat. I-take note nyo po lahat at basahin nyo isa-isa lahat ng verses na ito. Mababasa nyo, iisa lamang po talaga yung Diyos. Kaya yung kanta na yon, sa isip-isip ko lang, Lord, you are revealing yourself sa mga awitin to confirm that you are the only one true God. Diba? Kahit po sa mga awitin. Actually, hindi lamang po yung Diyos ka sa amin na kanta. Napakaraming mga kanta, no? Na tumutukoy na si Jesus ay ang Diyos mismo na Father. Ngayon, mga sangkay, eto. Sabi sa John chapter 1, verse 10, He was in the world, and the world was made by Him. You see, mga sangkay, nilikha niya po ang mundo.
Napakaraming bersikulo sa Biblia na nagsasabi, ito ang pinakamatindi mga sangkay. Isa sa matinding Bible verse. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang Panginoong makapangyarihan. Sabi po niya dito, ako ang simula at wakas. Sa English, I am the first and I am the last. Grabe, no? Apart from me, there is no God. Maliban sa akin, sabi ng Diyos, wala nang iba. So, sino? Si Jesus. Kung iba yon kay Jesus, kung iba yon si Jesus, sa Diyos na naglikha, anong sinasabi ng Bible? There is no God. No? Apart from me, there is no God. Or there is no other God. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. At sabi ng Bible, mga sangkay, you are my witnesses. Is there any God besides me? Ayon sa Biblia, no. There is no other. You see, mga sangkay? Wala nang ibang Diyos. So, kinukumpirma na itong si Jesus, siya rin po ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Kasi sinabi nga po sa Bible, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Then dumating si Jesus. Ang Bible hindi po nagkukontradik sa isa't isa. Kinukumpirma ng Biblia ang lahat ng mga bagay patungkol po sa Diyos. At eto mga sangkay, sa huling libro ng Biblia, ang Book of Revelation, matindi ang sinabi sa Bible. Okay? Sa Book of Revelation, pinapakita dito kung sino yung Diyos, Ama, kung sino yung Father, who is the Creator, na most powerful. Alam niyo ang sabi dito? Walang iba kundi si Jesus ang nakita ni John. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. You see? Ako ang Alpha at ang Omega. Itong katagang ito, sinabi po yan sa Old Testament. I am the Alpha and the Omega. The beginning and the ending. Pero dito sa pahayag mga sangkay, sa Book of Revelation, sinabi rin po that He is the Alpha and Omega. Ang una at huli ayon sa Bible. Ang simula at ang wakas. You see? Kinukumpirma ng Biblia mga sangkay that Jesus is the only one true God. At kung ayaw niyong maniwala na si Jesus, ang Father, si Jesus, ang nag-iisang Diyos, mas matindi pa kayo sa mga demonyo. Kasi, even Satan, naniniwala that there's a one God. In James chapter 2, verse 19, you believe that there is one God. You do well. Sabi po sa Bible, even the demons believe and tremble. Kahit po, ang kampo ng kadiliman, naniniwala sila na iisa lang ang Diyos. Bakit? Sila po ay mga fallen angels. Alam po nila yung pagka-Diyos dahil galing po mismo sila sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga sangkay, ang awitin na ito ay hindi dapat pagtalunan dahil ito po ay kumukumpirma ng ating Panginoong Diyos ay iisa lamang at ang pangalan niya ay si Jesus. Hindi ko alam kung paano ginawa ang kantang ito, but I'm sure may anointing ang song tuwing inaawit ito. Maraming tumatangis, maraming ang nagre-repent kay Jesus sa tuwing inaawit ang song na ito. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag para sa kantang ito. Si Jesus ay ang ating Ama na tagapagligtas. Ayon sa song, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay kong aming Ama. Ano po ang inyong opinion? Comment down below.
Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.